Eto na po, the moment I've been waiting for, and I'm sure dun po sa mga fans, yung mga may kakilala po sa kanya. At sa mga hindi nakakakilala, well, allow me to introduce her sa mga nakikinig at nanonood ng DZMM Teleradyo. Ayan po ha, ang special guest po natin ngayon ay isang kilalang Filipino-American lawyer, negosyante at leader. Ang unang Pilipina at Asian woman na pumasa sa New York bar kahit hindi nag-aral ng law sa Amerika. Yes, partner Migs. Siya rin ang chair at CEO ng TLC, Beatrice Incorporated or LLC at dating pinuno ng isang, eto na po, hindi ho milyon, bilyon at hindi peso po $1 billion global company na kinilala bilang top businesswoman in America. Aktibo po siya sa public service at human rights, dating abogado ng US Immigration at co-author ng librong How to Get a Green Card. Isa po siyang tagapagtatag. Ako, I want to get a green card. After 3 years, pagkatapos ng administrasyong ito. Baka pwede ulit. Isa po siyang tagapagtatag ng, tama po ba ito ma'am? NAFFAA? NAFA. US Filipinos for Good Governance at ALDEF. At chair din ng Reginald F. Lewis Foundation na nagbigay ng mahigit na $37 million sa edukasyon at kultura. Ayan po. Dahil nga ang ating question of the day, ano ang ginagawa mo para makatulong sa kapwa Pilipino? At yan let me introduce. Very honored to have her on the show. Magandang umaga na imbag abigat. How do you say it in Bicolano? Ma'am Loida Nicolas Lewis, attorney. Salamat. Thank you, Ras. Marhay na Diyos, marhay na adlaw sa Indugabos. That's Sorsoganon, because I was born in Sorsogon. Sorsogon, sorry. Sorsogon. Wow. And you still remember po, para na magsalita. Tatao pa ako magtaram kibicol. Oh, wow. Oh, ano po yung sabihin nun, ma? I still know how to speak in Bicol. Of course. Amok pa'y agsauti Ilocano. In Ilocano. In Ilocano. Yeah. All right. So, ma'am, well, unahin po natin how you grew up dito po sa bansa. Ano? Can you describe very briefly yung growing up years mo? Anong era po yun? Yes. I was born in 1940s during the war. And after the war, Papa had established himself in Sorsogon. Kasi talaga siya ay galing sa Tarlac, pero negosyante siya. Nung siya ay 12 years old, namatay ang kanyang tatay, pinadala siya sa Daet, Camarines Norte to live with the Susara family. Very entrepreneurial ito. So, sa kanyang isip, ganun din ang gagawin niya. So, when I was growing up, we were middle class, upper middle class. We had a movie house named Loida Theater, merong bowling alley, merong recreation center, merong tracking si Papa, merong maraming mga different negosyo. Ang huling negosyong gusto niya, funeraria. Ang kapatid ko sabi niya, "No, Papa, stop it. Wag na yan." Sobra na yan. Opo. So that's how I grew up in Sorsogon. Pero tama po ba, ma'am, na dapat po ba kayo magmamadre? Tama po ba yun? Pero sabi po ng inyong papa na hindi, na dapat ikaw ay mag-abogado. At magpolitiko. Opo. Oo, maging senator. No. Matagal, lumalaki kami, yung pang sabi niya, kaya nga merong Loida Theater, 7 years old ako, para pag ready na ako, meron na akong name recognition, Loida Theater sa buong Sorsogon. Dahil sa ako ay nag-aral sa St. Agnes, mga madre galing sa Germany. St. Teresa's College, mga madre din galing sa Belgium. Sa isip ko, napakagandang buhay yun na serbisyo. Biro mo, galing sa Germany, galing sa Belgium, pumupunta sa Pilipinas para magturo. Para sa akin, very noble profession. Kaya nung ako ay nasa UP College of Law, second year, binigyan na ako ng day to enter, July 4. So, syempre, dapat sabihin ko sa mama at papa ko, pero ayoko sabihin kay papa. Sabi ko kay mama, I'm entering July 4. And mama in her wisdom sabi, anak, 2 years na lang, you will be a lawyer. Take the bar. And pagkatapos noon, kung makapasa ka, ang merchandise mo, nasa utak mo. Nobody can steal that. And so if you become a madre,
naroon ka, nagkaservisyo ka as a lawyer. Pag lumabas ka, hindi natin alam, naroon pa rin ang iyong law degree as a lawyer. Kaya tama yon. Ayun. Grabe. Okay. So Halos you could have magmadre. been- Opo, pwede pong Sister Loida Nicolas Lewis, ano? Pero yun nga po, kumbaga, nag-iba ang inyong calling. 'Di ba? Parang kumbaga, ang mga ito, hindi nyo naman ata masyadong pinlano. At least parang ang lumalabas, may plano, pero just in case hindi ito mangyari, meron kang fallback. Hindi naman. Gusto ko talagang magmadre, pero sinunod ko ang mother ko. But during those other 2 years, pumasok ako sa politika sa UP. Nagi akong senador o university council sa first term. Second year, fourth year na ako, top notcher ako sa 8 ba yun? 12? Anyway, napasok ako sa politika sa UP. Okay, so medyo nawala na yung iniisip kong magmadre. Katapos, I passed you have to take the bar. Yes. So, mga kaibigan ko, kaming apat na mga magkaklase, nag-aral ng mabuti. So, we all passed the bar. So, ang papa ko sabi, oh, wow, yung kanyang panganak, his dream to become Yes. a lawyer, nasa akin na. So, regalo ko sa'yo, round the world trip. Punta ka sa around the world, stop in New York, naroon ng sister ko, yon, destiny or God had other plans for me because I met the man of my dreams, Reginald Yes. Lewis. And through a blind date. Tama po ba, ma'am? At saka dahil may Blind date date. yung kapatid mo. Opo, Meron po kayong sineset up sa iyong sister na Sister. nag-aaral sa Columbia University at the time. Tama yun. Yes. Oo, and yung parang blind date niyo po, parang ano lang yun, afterthought, no? Nagkataon, O, sige parang nga. ganun po. Oo. Tama. Wow, Tama, ano po tama. anong pong nangyari doon? Sa first encounter Imagine, niyo. parang whirlwind romance. First encounter ko, Reginald Lewis, remember I extended my hand and shook my hand and said, Reginald Lewis, I've heard so much about you. Dati sinabi niya yon. Naku, that was an excellent first line because I immediately made reference to his ego. Tip, guys, sa mga girls. To his ego. So, kumbaga na ano siya doon, parang, uy, wow. Uy, wow, kilala ako. Oo, kilala Ano ako. bang Sa akin natural naman yun. Ang daming my boss was telling me about Reginald Lewis. Ito talaga yun. Marami na siyang sinasabi. But were you surprised na nung na-set up po kayo ng blind date, si Mr. Reginald Lewis pala yun? Blind date nga, hindi ko kilala kung Hindi sino nga i-introduce Kaya sa nga akin. eh. So, Oo nung, nga eh. so, Hindi. nung No, nakita no. nyo siya, Oo. the man of your life, of Ay, course. parang nagulat. Parang Nagulat kumbaga, ka. kilala niyo pala talaga Kilala rin niyo siya. pala siya. No. Oo. I just heard about him. Opo. Siyempre, my boss will tell me, ito siya ganito. So, I heard about him. Good things. So yung Oo. sinabi ko sa kanya, hindi bola yun. Talagang melam ako. So, I heard so much about you from my boss. Nalabat Okay, first hindi sight bola pala yun. siya. Hindi ako nagbobola. Yes, Sa yes, of akala niya, naku, I stroke his ego daw. Sinabi na niya to later on. Pero, nung lalabas kami sa hotel, to go to the car of my boss, hinawakan niya ako dito. Sa isip ko, fresh. Wow, Oo. oo nga. Teka, Yun na. okay. Alam mo, 1960s ito. Opo, We are very conservative sa Pilipinas. You don't Oo nga touch po. anybody. Yes. But he Yes. touch me, naku, fresh to. Opo. So medyo parang teka lang, 'di ba? Oo. But well, sa balita nga po namin, 7 months later, kayo po ay kinasal. Kumbaga ang bilis po noon. Mabilis. Oo. Oo. At that time, sa mga hindi ho nakakakilala, kaya Mr. Reginald Lewis, billionaire po sa Amerika. No. Hindi He pa. was just Okay. He Hindi was pa. just an associate lawyer. He just graduated from Harvard Law School. So sa UP, sa Amerika, you are employed. You will be employed in a law firm. So he was employed at Paul Weiss, not yet a lawyer. Okay. So you're supposed to take the bar. Ganon. So iba sa he was just an associate lawyer. He was not a billionaire, no. But as we got to know each other, I understood na magaling siya. Mas magaling sa akin. Okay? Paano po, ma'am, napunta sa billionaire status? Dahil sa ang plano niya is to be the richest black man in America. And he knows how to do that by buying companies and selling it. And buying another company and selling it. Buying another company and selling it. That's called, during the time, buying a company na sarili nilang gata ang magbabayad ng utang. Leverage buyout.
Leverage So, buyout. and fast forward po ilang years bago po siya bigla ang pumanaw. Sabi niyo nga po sa inyong mga interviews, ano? Before we reach 25 years. So, Opo. hindi na kami nakapag-25 anniversary. 24 Okay, and- years and 6 months? And Not 6 mistake- months, not yes, mistake. yes. How did you navigate po yung ganong klase ng grief? Kasi po, may mga kakilala rin po kasi ako na pakitanong naman kay Ma'am Loida, kasi I lost my husband during COVID, I lost kung sino man yung mahal sa buhay. Kakatapos po natin ng pandemic and people have lost their loved ones. Yung iba po biglaan. How would you advise them na hanggang ngayon ay ano pa rin, di ba? Dinadala. Dinadala pa rin nila yung sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Well, kahit na namatay na siya ng 33 years ago, masakit pa rin. Pero sa time of distress, sa time na nawala kayong mga byuda o those na nag-break up, talagang masakit. So go with the flow. Natural yun. Sinasabi ko nga, yung mga araw na yun, talagang hindi ako makaisip. Hindi ko nasabihan yung aking anak na ang tatay niya he was dying. Dahil sa talagang wala sa isip kong mamamatay siya. Napakasakit. So yung mga ganyan na nangyayari, iyak kayo. Wag yung pipigilan. Dahil sa lahat ng natural, bigayan ng Diyos. So, I don't want to talk about it, but because even now I don't want to talk about it. So kahit na namatay na siya, masakit pa rin. But, okay, salamat, we are Christians. Alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. God will not abandon me. Kaya yun ang hawak ko lang. Lord, please help me. Ang sakit-sakit nito. And, sinasabi ko sa mga nakikinig, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Eventually, ano ba yung kanta? The sun will come up tomorrow. Okay? Sa araw na ito malungkot. Sige, lungkot. But eventually, you will get out of it. Konti lang. You will heal. Okay? At tawag sa Diyos, heal me, Lord, help me. Yes. At darating ang tulong. Opo. Kumbaga, there's always hope kasi and the fact that every day that we are alive, 'di ba, is a new hope. And that is why, kasi po sa mga nakikinig rin po, no, alam niyo po ba na si Ma'am Loida Nicholas Lewis ay hulaan niyo po kung ilang taon siya? Oo nga. 'Di ba? 'Di ba sabi ko nga kanina, yung mga ganitong edad, magre-relax ka na lang. Ayaw mo nang, 'di ba, gumalaw. Meron kasi akong kodigo eto, dito. eto po, Pero pakita ito po mo nga, hindi partner. 2026. Kumbaga, maganda rin po ipakita din po natin na si Ma'am Loida is also a book author at isa po sa kanyang mga sinulat is Look Younger When You're Older. Without Yes. botox, without surgery. Without botox, without surgery. Wow. How? Teka lang, first, kailangan bilhin yung book. But siguro po, can you tell us po, ma'am, kasi we know you are 80 na po. Look, this is what 80 should look like. Sa mga nakikinig, okay? Hindi nyo kailangan ng botox, hindi nyo kailangan ng surgery, but walang shortcut sa inyong there is no shortcut here. You do it every day. Okay? Opo. Just mention chapter 1, moisturize. Okay? Clean your face. Hanggang ngayon, bumibili pa ako, nag-order ako sa Manila ng Eskinol. Wow! 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 Alam ko yan. Nung bata ako. Pagkatapos yung malinis ng, naghugas ng madumi pa rin yan. Okay. Aha. So, Eskinol para alisin ng dirt, katapos moisturize. Oo. Wow, Okay? moisturize is Chapter key. 2, spray your face with water. Ah. Okay? para Hindi ano? lang isang beses sa umaga, sa merienda, sa lunchtime, merienda uli, dinner time, 5 times a day. Spray your face. Very May tubig practical. din daw. Alam mo, may mga spray na ganyan. May mga Oo. rose No. water. Mura ganyan. lang ito. Oo. 15 pesos lang yata yung plastic. Oh, yeah, lagyan mo Okay? lang ng tubig. Lagyan mo ng tubig. Kung anong iniinom mo, yun ang ilagay mo doon. Mineral water mix. Alam mo na. Oo. Bukas meron na tayo. Oo nga. Oh. At importante po, hydration. Drink water, chapter 3. Drink water. Meron Oo. akong kaibigan na hindi uminom dahil sa magta-travel sila sa India. So more than 24 hours, hindi uminom. Ayaw niyang pumunta sa toilet sa replano. Natumba. Pagdating sa New Delhi, dismayo.
because she was dehydrated. Wala ng tubig ang kanyang katawan. Aha. So drink water, water, water. I'm not saying Coca-Cola. I'm not No. saying juice. Tubig. Tubig. At least 8 hours a day. Yes, Libre opo. yan. Oo. Actually, ang gusto ko naman pag-usapan ngayon, napakahalaga nito, very relevant in today's society. Ang mga advokasya po ninyo, ma'am. Mayroon po tayong tinutulungan. Actually, ang agenda nyo kung bakit kayo nasa Pilipinas ngayon. Dahil sa magbibigay ng 250 million ang Secretary of State ng United States, Marco Rubio. Saan galing yan? USAID yan. Hindi ba? In-scrap Yes. itong Inalis ng presidente walang modong Trump. presidente ng Pilipinas. Okay? Wala ng USAID. Pero during the time of Biden, they have been not distributed. They have been planned to be given to several countries. Salamat na lang ang ambassador ng United States sa Pilipinas, si Mary Kay Carlson, nakita niya, sayang yung 250 million ng USAID para sa Pilipinas. So nagawa niya na ibibigay ng Marco Rubio sa Pilipinas ang 250 million for humanitarian aid. Pero yan talaga ang USAID. Opo. So, ako ay naglalabi sa Amerika at dito sa Pilipinas. At I guess I can say that I met with the First Lady, Lisa Araneta Marcos, yesterday. Dahil sa sabi ko, Madam First Lady, ikaw lang ang merong pusong ina. Itong mga anak ng mga Filipinos, American soldiers with Filipino mothers, and they are abandoned, kawawang-kawawa ang buhay. So, I am asking her help na sabihan ang Amerika, Secretary Rubio, alam ko na USAID yan, pero wala ng USAID, so you can allocate 10% of the 250 million for these Filipino Americans. At ibigay mo, not to any organization, but to PAGA, Philippine American Guardian Association, that has been established in 1921 by U.S. Governor Leonard Wood. Opo. Okay, so, Amerikano din ang nag-umpisa niyan, precisely for Americans, Filipino children born of military men and abandoned, hindi kinikilala. So, kawawang-kawawa ang buhay nila. Opo. Yun ang aking panatag Ano prayer. po sabi ni FL? Opo. Anong reaction Ano po sabi? Sabi niya, tutulungan ko. Yan. She will do it. Ayan. I mean, ibig sabihin, she will try to negotiate from to United States na recognize muna nila. So na you meron. mean ma'am, tama po no, yung para din po sa kaalaman ng mga nakikinig, yung USAID, kumbaga na-scrap na ito ng Wala current na. administrasyon sa Amerika. Wala na siya. Okay, so ngayon nga po, meron pong sobrang pera, na 250 million na sana naman maibigay 10% dito. lang ang 10% hinihingi lang. ko. Ibigay sa PAGA, Philippine American Guardian Association, that was established by an American Governor General 105 years ago at buhay pa hanggang ngayon. Pero, ang natutulungan nilang padala sa education, only 100. Ano? Kasi Opo. mga volunteer donation lang. Ano po Kulang. ang realidad nitong mga pamilyang ito? Yung mga kin, Ay, next nako, of kin, kawawang-kawawa. Lalo na mga anak ng mga African-American. na-discriminate. Okay? Discriminate kasi tayo naman racist. Maputi ka, magaling ka. Maitim ka, hindi ka magaling. So lalo na itong mga anak ng mga African Americans, okay, na abandoned, kawawang-kawawa ang buhay. So ang sa akin, bigyan lang sila ng edukasyon. At itong 25 million na ibibigay sa PAGA, mas marami silang mapapaaral. Ngayon, meron silang 100 na pinapaaral. Merong 200 on the waiting list. Hindi nila mapaaral, wala silang pera. So sabi ko, it's high time, after 80 years, Philippine-American relationship, dahil sa 1946, nagi tayong independent from America. 2026, that's 80 years of relationship. Kailangan, United States should recognize, meron kayong obligasyon dito sa mga dito sa mga Americans, Filipino children, abandoned by American military men. Ayan. Give them 10% of the 250 million. And give them that education. And the President and the First Lady
Lisa Araneta said, I will try to help. 1.5 Ayan. billion pesos yan. Okay, Presidential Oo. Communications Office. I'm sure nakikinig. Paalala po natin kay Ma'am Lisa. Dahil kawawa rin po yung ate. Who knows, no? Sabi nyo nga sa isang interview, baka kasi ito na ang susunod na Apple D app. Di ba? Yung mga ganyan Apple the ba? App is an American, but he was adopted by an American, kaya mabuhay That's ang why buhay. maganda yung Mabuti ang buhay niya. Oh, swerte Okay. po siya. And Swerte. hindi lahat ganon. But of course po, ma'am, I also want to ask you, no, naku, wala nang oras, sayang naman. But going back, nung pumunta kayo sa Amerika, 60s, 70s, syempre Pilipino kayo, iba ang kulay, you were in an interracial relationship rin. Mahirap rin po, di ba? Kumbaga, ang daming challenges, no? Paano niyo po nalagpasan yung mga ito? Hindi ko inasikaso. I never think, kasi kung inisip mo, ay naku, ako'y babae, ay ako, asawa ko, Amerikano, African-American. If you are going to seek discrimination, you will find it. So sa aking isip, I grew up because sa akin, everybody is equal in the eyes of God. So bakit, ay naku, negro yan, ay naku, Mexicano yan. Why am I going to teach as if they are different? We are all children of God. So I never encountered discrimination except one time lang. Sa buong buhay ko, isang beses lang ako tinawag chink Yan. ng isang Oo. Amerikana dahil sabi niya sumingit daw ako sa linya sa supermarket. Hindi ko naman, sa akin wala yun. So sabi, you chink. What? Nasupal pala ko. Okay? Wala akong masabi. Just continued. Pero sabi ko, tatawagin mo ako just because you look at me. Hindi mo alam ako'y lawyer. Hindi mo alam na we have a brownstone in Manhattan. We have a vacation house. Ang ibig kong sabihin, discrimination is so ang sama-sama dahil sa labas lamang ng pagtingin mo sa akin, hindi mo na nakita kung sino ako. So that is why sa Amerika, okay, sa lahat, kahit na dito, don't judge anyone by their cover. Yes, Correct. and a very good way to end the show kasi nga po talaga nga gusto ko pang makinig po sa inyo pero eto nga po speaking of discrimination and all that, you have this new book, ma'am. Ang tawag, Why Should Guys Have All the Fun? Sorry, Migs. Girls muna tayo. I di na support. muna tayo. I support. Let's promote this book. Well, tell us about this quickly before we go. Yes. Why should guys have all the fun? How an Asian American, as an Asian man, story of love, because I Yes. fell in love. Marriage, because I got married. Motherhood, because I had 2 girls. And running a $1 billion business empire. So, this is available at Amazon.com, but Yes. National Bookstore. Yes. Yes. At ito namang isang libro ko, Look Younger When You're Older, No Botox, No Surgery, is also available at Amazon. National. It's not available in Amazon. Dito lang sa Pilipinas. Yes. National Bookstore. Philippines lang. Oh, Philippines At lang. available. I think it's also available in Lazada Let's okay. and Online, also online. Shopee. Yes. Shopee. Online. Yes. Okay. Okay. Yes. Wow, ma'am, congratulations. Imagine at 80, when you think you're going to retire, ay hindi po kayo tumitigil. In fact, meron pa kayong podcast. And Lloyda Lewis podcast. Can you imagine? Can I Opo. also Yes, say, ma'am. Yes. I am part of the app Intro, INTRO. And if you want business advice, you can enroll. But you have to pay. 50% goes to me, 50% goes to Intro. oh, yan. Wow. INTRO. All right, Okay. ma'am. I love what you said in your website na yung inyong podcast ay hindi dahil gusto nyong maging viral. Kasi ngayon ganun viral. Gusto ko maging viral. Kahit ano na lang gagawin mo. But your podcast is beyond going viral. It's wisdom. Yes. Diba? Oo. Ang mga ini-interview ko, mga tao that was able to overcome hardship. Yes. You know? Marami dyan. Of course, Sofronio isa na yun. Apa. Lea Salonga. Naging podcast na rin. The King of Talk, Dr. Boy Abunda. Yes. Even Karen Davila. Because they're all my friends. They visit New York and they accept my invitation to be part of Lloyda Lewis podcast. Let's live, love, laugh and learn together. Ayun. Yes, sana nga po maka-visit rin tayo sa New York this year.
Yes, Diyan po yes. sa inyo, diyan, di Yes. ba? Yeah. Oo, okay. Well, maraming salamat po and thank you so much for the honor of being on our show. I'm sure marami pong Pilipino na inspire po sa inyo sa kabila po ng mga nangyayari sa aming bayan po ngayon. And maraming salamat po. Ma'am Loida Nicolas Lewis. Thank you. Thank you po. Linya. Thank you, Megs. Thank you po.